Si Conde Dracula, pinakasikat na vampira sa kasaysayan, ay pare-pareho lang ang kinakain. Totoo, galit siya sa bawang. Hindi rin siya makainom ng alak, hindi ako umiinom. Ala, hindi, kawawa naman siya. Wala siyang ibang inaabangan kundi ang dugo ng kanyang mga biktima. Sobrang boring. Buti na lang hindi ako vampira, kaya pwede kong ma-enjoy ang pagkain at inumin na nabanggit sa nobelang Dracula ni Bram Stoker noong ika-19 na siglo. Gaya ng recipe noong 1890 para sa paprika hendel o chicken paprikash. Noong 1897, inilatala ng Irish na si Bram Stoker ang gotikong nobelang Dracula. Nang lumabas ito, maganda karamihan ng review, pero napupuna rin dahil sobra raw sa horror. Go figure. Bakit ko nga ba binabanggit ang nobela sa tasting history kasama si Max Miller? May kinalaman ito lalo na sa unang bahagi ng libro. Ang nobela ay nasa estilong epistolaryo. Ibig sabihin, isinasalaysay ito sa pamamagitan ng mga liham, diary, sipi mula sa diaryo at mga tala sa journal. At ang unang kabanata ay talagang tala sa journal ng karakter na si Jonathan Harker. Isa siyang solicitor mula Inglaterra na pupunta sa Transylvania upang makipagkita kay Count Dracula na bibili ng lupa sa labas ng London. Sa paglalakbay niya sa gitnang Europa, isinulat niya ito na parang travel blog, kadalasan tungkol sa mga pagkaing kinakain niya. Pagpasok niya sa bayan ng Transylvania na Klausenberg, isinulat niya, "Dito ako tumigil para magpalipas ng gabi sa Hotel Royal. Ang hapunan ko, o mas tamang sabihing late na hapunan, ay manok na niluto sa kung anong paraan na may pulang paminta na masarap naman pero nakauuhaw. Paalala, kunin ang recipe para kay Mina." Tinanong ko ang waiter, sabi niya, paprika hendel ang tawag dito at pambansang putahe raw ito kaya makakakuha ko nito kahit saan sa kahabaan ng Carpathians. Ngayon, bihira ka nang makakita ng paprika hendel sa mga menu, lalo na sa Transylvania dahil ang hendel ay salitang Aleman para sa manok. Dahil noon bahagi ng Austro-Hungarian Empire ang Transylvania, Aleman ang gamit nila. Sabi ni Harker, naging kapaki-pakinabang ang konti kong alam sa Aleman dito. Hindi ko alam kung paano ako makakaraos kung wala iyon. Ngayon, mas kilala na ang putahe bilang Hungarian na paprikas cierka o chicken paprikash. Yun bang paprikash? Isinulat ni Harker sa journal na kunin ang recipe para kay Mina, kasintahan niya sa Inglaterra. Dahil agad niyang nakilala si Conde Dracula at napunta sa ospital sa Hungary, tingin ko hindi niya nakuha ang recipe para ipadala kay Mina. Sa kabutihang palad, may recipe nito sa cookbook na Volody Magyar Sakechkinyiv na inilathala sa Budapest noong 1872 taon matapos ang panahon ng nobela. Nagsisimula ito sa pagtuturo ng pagkatay ng manok tapos maglagay ng taba na kasing laki ng itlog sa palayok. Kapag mainit na ang taba, idagdag ang 2 pinong tinatad na sibuyas at 1 kutsarang lata ng pinong pulang paprika. Pagkatapos, agad na ilagay ang manok. Asinan, lagyan ng 1/2 litro tubig takpan at haluin habang pinapakuluan sa mahinang apoy ng 30 minuto, siguraduhing hindi maghiwa-hiwalay habang kumukulo. Kapag malambot na ang manok, ihanda ang pampalapot gamit ang 3 desilitro ng maasim na cream at kaunting harina. Ihalo ito sa sabaw ng manok, haluin at sabay pakuluan. Ihain ito sa mahabang bandehado na may egg barley o galushka. Dumpling din ito, halos kapareho ng makabagong recipe. Para sa putahing ito, kailangan mo ng 2 kilo ng hiniwang manok, mas mainam ang hita at paa, 2 kutsara ng schmaltz, taba ng manok, o pwedeng mantika ng baboy o gulay. 2 katamtamang sibuyas na pinong tinatad, 1 kutsara ng asin para sa manok, at dagdag na 1 kutsarita para sa sibuyas. 2 kutsara ng matamis na Hungarian paprika. 2 tasa ng tubig o sabaw ng manok. Gumagamit ako ng sabaw para mas malasa. 1 at 1 kapat tasa o 300 maasim na cream at 1 kutsara harina. Patuyuin ang manok gamit ang tuwalya, budburan ng 1 kutsarang asin at itabi. Initin ang schmaltz o mantika sa malaking kaldero sa katamtaman hanggang mataas na init. Kapag mainit na at kumikintab na ang mantika, idagdag ang mga sibuyas at budburan ng 1 pang kutsarita ng asin. Pagkatapos, haluin ang mga sibuyas para mababad sa mantika at hayaang maluto ng 10 minuto o hanggang sa lumambot at mag-golden brown. Pagkatapos, alisin ang kaldero sa apoy at budburan ng paprika. Gusto mong wala ito sa apoy para hindi masunog ang paprika habang hinahalo mo ito sa mga sibuyas. Kapag nabalutan na ng paprika ang sibuyas, ibalik ang kaldero sa apoy at idagdag ang manok. Haluin para mabalutan ng manok ng paprika at sibuyas, mas mainam kung ilang piraso lang kada lagay. Lutuing ilang minuto ang manok hanggang makulay, pinapaikot bawat minuto. Ibuhos ang tubig o sabaw, saka hayaang kumulo sa banayad na apoy.
Hinaan ang apoy sa katamtaman, takpan ang kaldero at pakuluin ng 30 minuto, haluin kada 10 minuto, palambutin ang manok pero huwag hayaang maghiwa-hiwalay. Kapag malapit ng maluto ang manok, pagaluin ng sour cream at harina hanggang makinis. Lagyan ng kaunting mainit na sabaw, saka ibuhos sa kaldero. Haluin at pakuluin sa mahinang apoy hanggang lumapot ang sarsa, mga 20 minuto. Kahit tapos na, iwan ito sa kalan sa mahinang apoy para manatiling mainit at maghalo ang lasa. Malaking tulong ito at maaari mong gamitin ang oras na yon para gumawa ng galushka o dumpling na karaniwang kasama ng ulam na ito. Pero bago natin gawin yon, gusto ko lang ipaalam sa'yo. Pumirma ako sa marami pang kopya ng Tasting History Cookbook at nakipagtulungan sa ilang maliliit at independenteng tindahan ng libro sa bansa para mailabas ang mga iyon. Ilalagay ko ang link sa description o bisitahin ng tastinghistory.com/cookbook habang tinatalakay ko ang iba pang pagkain sa Bram Stoker's Dracula. Mahilig ang mga tao sa mga vampira. Mahigit 200 taon na silang paksa ng mga libro, pelikula at palabas sa TV. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto natin sila ay dahil madalas silang nakabase sa realidad, hindi ang mga vampira, kundi ang mga mundong ginagalawan nila. Katulad ni Buffy, isang ordinaryong high school na dalagita at ang mga tauhan sa True Blood ay nakatira lang sa karaniwang bayan sa Louisiana. Ganon din si Dracula. Ginamit ni Bram Stoker ang totoong lugar at tao bilang inspirasyon para gawing mas makatotohanan at nakakatakot ang kwento. Siyempre, may mga lugar tulad ng Transylvania at Whitby sa England, pero pati na rin ang ilang mga karakter ay hango sa totoong mga tao. Si Dracula ay batay sa pinunong si Vlad Dracula ng Wallachia noong ika-15 siglo na tinawag ding Vlad the Impaler. Gagawa rin ako ng video tungkol sa kanya para sa Villains Month. Ngayon, ang lawak ng impluensya ni Vlad sa pagbuo kay Dracula ay medyo pinagtatalunan pa rin. Mukhang pangalan lang na Dracula ang ginamit na noong panahon ni Bram Stoker ay nangangahulugang demonyo sa Romanian. May mga kwento kay Vlad the Impaler na umiinom ng dugo ng kaaway, kaya naging basehan ito ng karakter ng vampira sa kwento. Isa pang karakter na hango sa totoong tao ay ang doktor, siyentipiko, at minsan ay mangangdaso ng vampira na si Van Helsing. Ibinase ni Stoker ang karakter at propesyon niyang mangangaso ng vampira sa mga tao tulad ni Ernst Frombald, isang opisyal sa korte ng Austria na noong 1725 ay inatasang imbestigahan ang di umano'y vampira na si Petar Blagojevich. Kita mo, isang maliit na bayan sa Serbia ang tinakot ng isang tao na kamakailan lang ay namatay. Sinasabing nabuhay siyang muli at pumatay ng siyam pang ibang taga-baryo. Kaya naman pinapunta nila si Frombald para imbestigahan kung ano ang nangyayari. Sa kaibahan kay Van Helsing, mukhang nag-aalinlangan si Frombald kung totoo ang mga vampira. Pero katulad din ni Van Helsing, nauwi rin siya sa paglahok sa pagtarak ng tulos sa sinasabing vampira na si Blagojevich. Ayon sa pahayagan nun, sumama siya sa mga taga na yon sa paghukay ng libingan. Pagbukas ng kabaong, nakita nilang hindi nabubulok ang katawan na parang ilang oras pa lang itong nailibing, hindi 10 linggo na ang lumipas. Matapos tusukin ng sanga ng hawthorn, dumali ang dugo mula sa katawan, ilong at tainga ni Petar. Pagkatapos, sinunog ito habang nagdarasal ang pare. Matapos ito, natigil ang mga misteryosong pagkamatay sa nayon. Ngunit marahil ang karakter na mas nag-aangkla sa kwento sa realidad kaysa sa iba ay si Jonathan Harker. Ano pa bang mas makatotohanan at karaniwan kaysa sa abogadong pupunta para makipagtransaksyon sa mayamang lalaki tungkol sa real estate? At para lalo pang bigyang diin ang pagiging karaniwan ng paglalakbay ni Harker papunta sa kastilyo ni Dracula, ginamit niya ang unang ilang pahina na parang travel vlog na nagdedetalye ng mga pagkaing kinakain niya. Parang modernong travel vlog, hindi lang pagkain ang topic niya, kundi pati nararamdaman, tulad ng paprika handle na tinawag niyang nakakauhaw. Nung una, akala ko ibig sabihin nito ay tuyo ang pagkain, parang tuyo ang manok, pero kinabukasan, sinisi niya talaga ang putahe o isa sa mga sangkap sa hindi mapakaling gabi, kaya nagkaroon tayo ng dagdag na konteksto. Hindi ako nakatulog na maayos, kahit komportable ang kama dahil sa dami ng kakaibang panaginip. May aso na tumatahol buong gabi sa ilalim ng bintana ko na baka may kinalaman dito. O baka naman dahil sa paprika, dahil naubos ko ang tubig sa aking pitsel at uhaw pa rin ako.
Habang alam ng mambabasa na may masama sa paligid kaya hindi makatulog si Harker, sinisisi niya pa rin ito sa marupok niyang Ingles na katawan kahit sinubukan niya ulit sa almusal kinabukasan. Nag-almusal ako ng maraming paprika at mamaliga, isang lugaw na gawa sa harina ng mais. At talong na may giniling na karne, masarap na putahe na tinawag nilang implatata. Paalala, kunin din ang recipe nito. Ang mamaliga ay isang pagkaing Romanian na kahawig ng polenta na gawa sa mais mula sa Amerika. Ngunit dahil wala pang mais sa lugar na iyon, handang mga ika-17 siglo yata, dati itong ginagawa mula sa miho. Ngayon, mahirap nang hanapin ang implatata dahil wala talagang putahe na ganun ang pangalan. Mayroong umplata o ibang bersyon nito na ibig sabihin ay pinalamanan. At hanggang ngayon, mayroong putahe, maaring sukini o talong na pinalamanan ng giniling na baka. Pero ang pagkain na talagang nagdala sa akin sa isang malalim na pagsasaliksik at inaanyayahan ko kayong sumama sa akin dito ay ang pagkain na kinain ni Harker noong gabi bago siya makipagkita kay Dracula. Kumain ako ng tinatawag nilang rubber steak. Mamapiraso ng bacon, sibuyas at baka na tinimplahan ng pulang paminta at tinuhog sa mga stick at inihaw sa apoy sa simpleng paraan ng karne ng pusa sa London. Pasensya na karne ng pusa? Ano nga ba talaga ang nangyayari sa London noong panahong yon? Alam ko na si Ginang Lovett mula sa Sweeney Todd ay nagreklamo na si Ginang Mooney ay ginagawang pie ang mga pusa. Akala ko kwento lang yon at ganun nga pala dahil noon ang karne ng pusa ay hindi totoong karne ng pusa kundi karne para sa mga pusa. Ang karne ay talagang karne ng kabayo at ngayon parang hindi na natin naiisip kung gaano karami at laganap ang mga kabayo noon. Pero sa totoo lang, kung titingin ka sa paligid ng kalsada, sa bawat kotse o truck na nakikita mo ngayon, may ilang kabayo na sana ang naroon noon. At tulad ng mga kotse, may buong ekonomiya na umiikot noon sa mga kabayo. May mga kutsero para magmaneho ng mga ito, panday kabayo para maglagay ng sapatos sa kanila, tagagawa ng mga upuan at harness at mga tagapag-alaga para mag-asikaso sa kanila. Pero tulad ngayon na may tow truck para kunin ang nasirang kotse, noon ay may tinatawag silang knocker na kumukuha ng namatay na kabayo. Madalas nilang dinadala ito sa katayan at dahil hindi karaniwang kinakain ng mga tao sa Londres ang karne ng kabayo noon, napupunta ito sa ibang lugar, kabilang ang pagpapakain sa mga pusa at aso roon. Mahalaga ang mga pusa noon dahil pumipigil sila sa pagdami ng daga. Kadalasan silang nakikita sa imbakan, pantalan, industrial na lugar at maging sa magagandang bahagi ng bayan. Kaya ang mga nagbebenta ng karne para sa pusa ay umiikot sa bayan, nag-aalok ng nilaga at imihaw na karne ng kabayo sa mga tusok para sa mga pusa ng Londres. Kaya inihalin tulad ni Harker ang mga ito sa isang putahe na tinatawag na rubber steak na karaniwang bacon na binalot sa karne ng baka at sibuyas sa mga tusok. Magandang paglalarawan ng trabaho na nagbebenta ng karne para sa pusa sa 1,868 na magasin ng Chatterbox. Habang dumadaan ang nagbebenta ng karne para sa pusa sa iba't ibang bahay at iniaanunsyo ang kanyang pagdating sa pamamagitan ng kakaibang paos na sigaw, makikita ang mga pusa na palihim na umaakyat sa kanilang lugar at sabik na sinasalo ang karne na inihahagis sa kanila. Sa malalaking bodega o paggawaan ng serbesa sa lungsod kung saan maraming pusa ang inaalagaan, ang oras ng pagpapakain ay parang eksena na halos karapat-dapat makita sa zoo. Ganun kalakas ang hilig ng mga pusa natin sa London sa karne na kapag nasanay sila rito, tinatanggihan na nila nang may pagkasuklam ang ibang pagkain na ialok. Ngayon, gaya ng sabi ko, lubos akong nahulog sa paksang ito at di pa ako sa pinakailalim dahil nakatagpo ako ng kakaibang bahagi ng kasaysayan tungkol sa isang particular na nagtitinda ng karne ng pusa o mas tama, isang babaeng nagtitinda ng karne ng pusa. Na talagang bumabagay sa kabuuang tema ng katatakutan ng episode na ito. Si Harriet Hardiman ay may tindahan ng karne ng pusa kasama ang anak niya sa unang palapag ng 29 Hanbury Street. Noong Setyembre 1888, nagpanayam siya tungkol sa isang nakakatakot na pangyayari doon. Natulog ako ng Biyernes ng gabi, alas 10:30. Nagising ako sa mga yabag sa pasilyo ng alas 6. Tulog pa anak ko, kaya sinabi kong pumunta siya sa likod dahil inakala kong may sunog. Bumalik siya at sinabing may babaeng pinatay sa bakuran. Hindi ako lumabas ng kwarto ko. Ang tinutukoy na babae ay si Annie Chapman, ang pangalawang kilalang biktima ni Jack the Ripper. Sabi ko nga, napalalim talaga ako sa usaping ito dahil palagi akong nabighani kay Jack the Ripper at sa kakaibang bahagi ng kasaysayan na yon. Sige, balik tayo sa pagkain ni Dracula.
Binanggit ni Jonathan Harker ang ilang inumin na nagustuhan niya sa kanyang paglalakbay. Isa ay alak na Golden Medias, ipinangalan sa bayan ng Transylvania. May isa pang inumin na inalok sa kanya habang paakyat sa kastilyo ni Dracula sa kainang karwahe. Sinabi ng kutsero sa kanya na malamig ang gabi, Mainher, at inyutos ng amo kong si Conde na alagaan ka ng mabuti. Mayroong plaskong Slivovitz, ang brandy ng plum ng bansa, sa ilalim ng upuan kung kakailanganin mo ito. Hindi ako kumuha pero nakakalmaring malaman na nandoon lang yon. Nakuha ko talaga ang Slivovitz na ito na nagsimulang ibenta noong 1,800 at 74 kaya tiyak na meron na nito nang isulat ang libro. Kaya gusto kong subukan ito. Sige, tara na. Yan ang magpapatubo ng buhok sa dibdib mo. Hindi siya lasang plum, sigurado ako. Malakas na brandy yan. Pero sa totoo lang, masarap din naman. May tamis siya. Napansin ko, may tamis siya na wala sa grape o apple brandy. Pero talagang malakas. Siya nga pala, ang huling inumin na binanggit ni Harker ay isang alak na inihain sa kanya bago siya lapitan ng 3 vampira sa kastilyo ni Dracula. At ito ay inihain mismo sa kanya ni Count Dracula. Lumapit si Count at tinanggal ang takip ng pinggan. Kaya agad akong kumain ng masarap na inihaw na manok. Ito, may kaunting keso, salad at bote ng lumang tokay na 2 baso ang nainom ko ang hapunan ko. Kakaiba na hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikitang kumain o uminom si Count. Malamang na talagang kakaibang tao siya. Talagang kakaiba. Mahirap tukuyin ang alak na ito ngayon, pero malamang nagaling ito sa rehiyon ng Tokay sa Hungary at Slovakia. Gumagawa sila ng iba't ibang alak pero kilala sila sa matatamis na puting alak at dessert wine na tinatawag na Royal Tokay o Imperial Tokay. Pero naisip ko na kukuha ako ng matamis na puting alak na ito para inumin kasabay ng paprika hendel ko na kaya akong lutuin o mas tamang sabihin, kainin pagkatapos kong gawin ang galushka. Sa resiping ito mula sa cookbook noong 1,800 at 70 kailangan mo ng 3 itlog, 2.5 tasa o 300 gramo ng harina, 1 kutsarita ng asin, 3 kutsara o 45 gramo ng tinunaw na mantikilya, dagdag pa ng kaunti para ipahid sa mga nalutong dumpling, at 1/2 tasa o 120 mililitro ng gatas. Simulan sa pamamagitan ng pag-whisk ng mga itlog sa isang malaking mangkok hanggang sa maging makinis. Pagkatapos ay idagdag ang harina, asin at tinunaw na mantikilya at haluin ito hanggang magsimulang mabuo ang masa. Pagkatapos, idagdag ang gatas paunti-unti hanggang sa makuha mo ang parang napakatigas na pancake batter. Kapag handa na ito, pakuluan ang isang palayok ng tubig at maaari mo nang gawin ang mga dumpling gamit ang isang galushka maker o maaari kang gumamit ng kudkuran ng keso o simpleng pitasin ang maliliit na piraso. Ilalagay mo ang batter sa ibabaw ng gamit, scrape sa mga butas para maging maliliit na piraso. Gawin ito dahan-dahan lang. At pagkatapos ng ilang segundo, lulutang na sila sa ibabaw, saka mo sila hayaang kumulo pa ng mga 45 segundo pa. Gamitin ang salaan para kunin mula sa palayok, ilagay sa mangkok, lagyan ng tinunaw na mantikilya at haluin para hindi magdikit-dikit. Kapag tapos na sila, maaari mo na silang isaling kasama ng manok at maraming sarsa. Heto na tayo, ang paprika hendel o chicken paprikash mula sa Dracula ni Bram Stoker. Isa ito sa pinakamabango at masarap na putahe na nagawa ko dito. Kumalat ang banggo sa buong bahay. Oo, sa amoy pa lang ay dapat mo na itong subukan, pero titikman ko muna. Alam ko na magiging sobrang sarap nito at tama nga ako. Ang sarap! Tikman ko lang itong galushka na tinatawag ding nokidli. Parang naalala ko dito. Mantikilyadong pansit. Nakakita ako ng mga modernong recipe na may dagdag na pampalasa at sangkap para mas malasa. Kasi simple lang talaga, itlog, harina at gatas. Pero masarap talaga sila. Pero ang manok talagang bida. Pwede mo ring ihay ng manok na may kanin, ibang noodles, o kung ano pa. Ang lambot ng texture halos maghiwa-hiwalay na, pero buo pa rin. Ayaw mo pa ring tanggalin hanggang tuluyang maghiwalay. Pero sobrang lambot talaga. Pero yung lasa. Oo nga. Makukuha mo paprika talaga ang nangihibabaw. Pwede ka pang magdagdag ng paprika. Ang sarap na matamis na paprika, hindi siya maanghang kahit konti.
Karaniwan nilang ginagamit ito para sa ulam na ito sa Hungary. Sobrang malasa talaga. Sa pagitan ng paprika at sibuyas, meron talagang napakasarap, nakakagaan ng loob at perpektong lasa para sa taglagas at taglamig. Oo, kailangan mo talagang gawin ito. Gusto ko rin itong subukan kasama ang tokaji. Sabi ko nga, kumuha ako ng isa sa mga matamis na puting alak. Mas karaniwan na ito ngayon, pero dati may pula at mas tuyong alak din sila. Isa ito sa pinakamatamis na puti ngunit hindi dessert wine. Medyo matamis pa rin ito kahit nasa hangganan na. Sa totoo lang, kung sinabi mong apple cider ito, Malamang maniniwala ako sa'yo. masarap naman talaga siya. Hindi lang ito yung karaniwang inaasahan mo kapag umorder ka ng isang baso ng alak, pero gusto ko siya. Gaya ng sabi ko, kung ayon sa plano, sa susunod na linggo magkakaroon ako ng video tungkol kay Vlad the Impaler, ang makasaysayang taong naging inspirasyon para kay Count Dracula. Kung gusto mo ng signed na tasting history cookbook, may link sa description kung saan ito mabibili at nagsiship sila. Kita tayo sa susunod na tasting history episode.